What's up, guys? Ito ang legendary anime One Piece, episode 1131. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo. Tara na't magsimula. Nagpatuloy ang storya sa flashback ni Kuma, 30 years ago sa South Blue, Sorbet Kingdom, 8 years pagkatapos ng God Valley Incident. Dito, ang ating mabuting Kuma ay kinukuha lahat ng sakit at hirap na nararamdaman ng mga tao sa paligid niya. Tuwang-tuwa ang matatanda dahil palagi silang tinutulungan ni Kuma at pinapaginhawa ang buhay nila. Masaya rin sila dahil palagi silang nagpupunta sa simbahan ni Kuma, at nasabi pa nila, "Sigurado akong proud sa iyo ang mga magulang mo, dahil ang kanilang anak ay naging isang matiyagang pastor." Sobrang pasasalamat nila kay Kuma dahil tinatanggal niya ang kahit anong sakit at hirap. Tinawag pa nila itong The Miracle Hands, sabay hiling kay Kuma na gawin ito ng madalas. Pero may isang magandang babae, si Genie, ang nagalit at sinabing, "Hindi pwede, tuwing linggo lang, masyado naman kayong abusado, matatandang mukhang ipis." Kaya napasabi ang mga ito, "Nako, eto na ang masungit na Genie." Sabay sigaw ni Genie, "Manahimik kayo. Hindi ito tambayan o ospital. Lumayas na kayo." Pero natawa lang silang lahat at napasabing, "Ang sama ng bunganga mo, pero dahil maganda ka, okay lang." Sumagot pa ang iba, "Oo nga, halos lahat ng lalaki sa isla ay may gusto sa kanya." Kaya naman nainis si Genie sa sinabi nila. Nagsalita muli ang isang matanda, "Ay oo nga pala, andyan na si Kuma para sa kanya." Kaya naman nabigla si Genie at sobrang namula. Inasar siyang muli ng mga ito. "Hindi mo kami maloloko, Genie. Halata na namin. Sa tanda naming ito, hindi mo kami maloloko." Kaya nagsalita si Genie at pinalayas muli sila. Pero naging mabait pa rin si Kuma sa kanila, kaya agad siyang binawala ni Genie. Inabot ng gabi ang matatanda at humingi sila ng pasensya. Sinabi nila, "Gustong-gusto ka naming bayaran, Kuma, pero ang hirap ng buhay dahil sa heavenly tribute na yan. Lalo na't ang bagong hari, si King Bekori, ay kilala bilang isang walang pusong hari. Kapag nagkasakit kami, hindi namin mababayaran ang heavenly tribute. At pag nangyari ito, ikukulong niya kami at parurusahan hanggat mamatay. Ang masama pa, sunod Sun-Yuren siya sa mga Celestial Dragon. Kaya kapag nagkasakit ka at nanghina, katapusan mo na." Dahil sa mga narinig, naging guilty si Genie sa mga pinagsasabi niya sa matatanda. Kaya sinabi sa kanila ni Kuma, "Kahit anong sakit, tatanggalin ko sa inyo. Pumunta kayo dito linggo-linggo." Hindi sila makapaniwala at sobrang pasasalamat nila kay Kuma, sabay abot ng pagkain kay Kuma na nagpasaya sa kanya ng sobra. Kinagabihan, malungkot si Genie at umiiyak sa labas ng simbahan nila ni Kuma, upang hindi makita ang halos araw-araw na ginagawa ni Kuma, kung saan ibinibigay niya sa katawan niya ang lingguhang hirap at sakit ng lahat ng tao sa bayan nila. Kinakabahan si Kuma, pero dahil sa kabutihan niya, inilipat pa rin niya ang sakit ng mga mamamayan sa sarili niya, na halos mawasak ang katawan ni Kuma sa sobrang sakit. Yumanig ang buong simbahan, na lalo pang nagpaiyak kay Genie dahil sa malakas na sigaw ng pagdurusa ni Kuma para sa ibang tao. Pagkatapos nito, agad bumagsak si Kuma at nawala ng malay. Kaya naman agad siyang ginamo ni Genie at tinanong siya, "Paano mo nakakayanang gawin ito linggo-linggo? At higit sa lahat, hindi alam ng mga tao na nagdurusa ka para sa kanila." Sinabi ni Kuma, "Wala akong choice, Hindi mawawala ang hindi mabilang na pagdurusa at sakit kung walang kukuha nito. At kung walang kukuha nito, babalik lang ito sa kanila. Okay lang yun, dahil natutuwa ako kapag nakikita kong okay at masaya ang lahat." Sabay sorry niya kay Genie at sinabing magpapalakas pa siya para hindi na siya magkaganito. Pero nagsungit pa rin si Genie, kaya sinabi ni Kuma na okay na siya. Agad namang sumaya si Genie. Kaya naman kumain na ang dalawa, at ito ang paborito nilang gawin, mag-bonding habang kumakain. Sabay inaya siya ni Kuma na maglibot kinabukasan dahil maaraw naman. Agad namang pumayag si Genie at sobrang na-excite siya. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang magandang umaga, inaya siya ni Kuma na magkape. At habang tinitimpla niya ito, napatingin si Genie sa bintana. Biglang may naisip siya, sabay tingin kay Kuma habang nakangiti at sumigaw, "Tara, magpakasal tayo, Kuma." Nabigla naman si Kuma, habang si Genie ay nakangiti lang sa kanya at sobrang in love. Namula si Kuma pero bigla niyang sinabi, "Hindi pwede.
Kaya naman nagulat si Genie. Nainis siya at sinabing, "Bakit? Magpakasal na tayo, Kuma." Sabay suntok at hawak sa kanya. "Alam kong mahal na mahal mo ako, Kuma. Pangako, pasasayahin kita." Kaya naman nagsalita si Kuma. "Alam kong sasaya ko sa'yo, Genie." Pero, dito naalala ni Kuma ang sinapit ng kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama. Dahil nagmahalan sila at may dugong buccaneer, nagdusa ang buong pamilya nila. Natakot si Kuma na baka yun din ang sapitin ni Genie at ng magiging anak nila. Kaya sinabi ni Kuma, "Sana maintindihan mo, Genie. Ayokong mahirapan ka at madamay." Nanahimik lang si Genie at hindi na kumibo. Sabay kwento ni Kuma tungkol sa palagi niyang nababasa, ang Revolutionary Army. Sinabi niyang sobrang bilib siya kay Dragon at iniidolo niya ito, dahil ipinaglalaban nito ang kalayaan ng mga tao. Isa itong bayani para sa kanya. Sinabi rin ni Kuma na gusto rin niyang maging ganoon, ang magligtas ng buhay ng mga tao, kagaya rin ni Nika. Bigla naman may nagsisigaw sa simbahan nila, na ikinagulat ni Kuma dahil napakaaga pa. Habang si Genie ay nakatulala lang at hindi nagsasalita, pumasok ang isang grupo, mga manliligaw pala ito ni Genie, at nagdadala sila ng mga isda bilang regalo sa kanya. Sobrang natuwa naman si Kuma at nagpasalamat, kaya agad siyang binatukan ni Genie sa ulo. Pinagtawanan siya ng mga tao, kaya tumalikod si Genie at napasabing, "Tanga." Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon ng isang matinding insidente sa Sorbet Kingdom. Biglang dumating si Kuma at nakikiusap na palayain ang mga taong kinidnap nila. Pero hindi pumayag ang mga ito, at agad siyang pinalayas. Habang nagmamakaawa ang isang kawawang matanda kay Kuma, sinabi ng isang royal guard, "Alam kong alam mo na ang bago, baliw na ang batas dito. Ngayon, malaya na kaming gamitin ang kahit sinong tao dito sa South." Agad sumigaw si Kuma at nagalit. "Gagawin niyo ba silang alipin?" Sabay na alala ang masakit na nakaraan niya at muling sinabi, "Itigil niyo yan." Pero hindi tuminag ang mga guard. "Utos ito ng hari. Wala kang magagawa. Uutusan lang namin sila hanggang mamatay." Nang sinakal ng isa ang matanda at nawalan ito ng malay, hindi na nakapagpigil si Kuma. Agad niyang inatake ang mga kalaban. Sa isang iglap, pinabagsak niya silang lahat. Nagdatingan pa ang iba, kaya nilabas ni Kuma ang matinding galit niya, halos yumanig ang buong kaharian. Ngunit hindi nagtagal, nahuli rin si Kuma at dinala sa kulungan. Laking gulat niya nang makita ang 4 na kaibigan niya roon. "Bakit andito rin kayo?" tanong ni Kuma. Sagot ni Genie, "Nag-war freak din kami, kasi nag-war freak ka rin. Kaya pare-pareho tayong andito." Nainis si Kuma at sumigaw, "Hindi porket nakatira tayo sa South, gagawin na nila tayong alipin." Sabay sabing, "Ang kahariang to ay unti-unti nang nagiging lugar na kinatatakutan ko, kung saan ang mahihirap ang laging nagdurusa at ng diskriminasyon." Sagot ni Genie, "Si King Bekori ay puppet ng mga Celestial Dragon. Sigurado akong ang bagong batas na to ay galing sa itaas. Kung gusto nating labanan sila, magre-rebelde tayo, at haharapin natin ang world government." Habang nasa loob sila ng kulungan, sa labas naman ay walang kam-alay-malay ang mga tao na may grupo na palang revolusyonaryo ang sumugod sa kaharian. Inatake nila ang mga kalaban, sumugod sa hari, at pinatay ito. Dahil sa interbensyon ng grupong ito, nailigtas nila ang buong kingdom mula sa napakasaklap na kapalaran. Masayang-masaya ang mga mamamayan dahil wala na ang hari, at hindi na matutuloy ang bagong batas. Samantala, sa presinto, may 2 misteryosong tao ang papalapit kina Kuma. Pagbukas ng pinto, laking gulat ng lahat nang makita nila si Ivankov, at mas lalo pa silang nagulat nang makita kung sino ang kasama nito. Ang legendary na si Monkey D. Dragon. Sabay sigaw ni, "Kung ganun ka pa rin sa dati, Kuma, sumama ka sa amin, at baguhin natin ang mundo." Napatingin naman si Kuma at ngumiti, sabay payag na sumama sa kanila. Kaya naman, hinawakan ni Genie ang kamay ni Kuma at sumigaw, "Siyempre, ako din kasama." Dahil dito, tuwang-tuwa si Ivankov. Lumipas ang panahon, at unti-unting nakilala ang kanilang grupo na tumutulong sa mga ordinaryong mamamayan laban sa korap na gobyerno. Sina Dragon, Ivankov, at si Kuma ang nagtayo at nagpalakas ng Revolutionary Army. Sa kanilang barko, sinabi ni Dragon, "Kinakapos pa rin tayo sa pondo. Kaya, parang mga mercenaryo,
Tutulungan natin ang mga tao para patalsikin ang masasamang hari, at tuturuan natin ang mga gustong sumama sa atin kung paano lumaban. Dinagdag pa niya na ang plano niya ay palakihin ng todo ang kanilang hukbo, at ikalat ito sa buong mundo. Napatanong si Kuma, saan mo natutunan ang paggamit ng armas at pakikipaglaban? Sagot ni Dragon, nagkaroon ako ng maikling panahon bilang Marine. Pero sa kasamaang palad, wala akong nakitang tunay na justice doon. Kaya umalis ako. Napasabi naman si Ivankov, mapa-marine man o revolutionary, gusto mo pa rin ang magligtas ng tao. Natuwa si Kuma at Genie. Sabay sabing ni Kuma, nasa tabi mo ako hanggang dulo, Dragon. Seryosong sagot ni Dragon, hindi mo pagsisisihan yan. Lumipas pa ang ilang panahon. Bumisita muli si Kuma sa kanyang hometown, ang Sorbet Kingdom. At pagkatapos ng 8 taon, sa isang kaharian, masayang-masaya si Genie habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Kuma. Napatanong tuloy ang kanyang kasamahan. Bakit ang saya-saya mo, Genie? Sagot ni Genie, kasi bukas, makikita na natin ulit ang grupo ni Kuma. Napasabi naman ang isa pa niyang kasamahan. Sana ako na lang si Captain Kuma, kasi mahal na mahal siya ng crush ng lahat. Pero habang nag-uusap sila, isang misteryosong tao ang dumating, tahimik at nakatitig sa kanila. At bigla na lang nabalitaan ni Dragon na may nangidnap kay Genie. Nanginig si Kuma sa kaba, dahil sa matinding pagkabigla. Hindi niya kakayaning mawala si Genie. Grabe, ano kaya ang gagawin ni Kuma at ni Dragon sa pagkawala ni Genie? Abangan sa next episode, kaya huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps na kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga karika!